Ayan, hello, magandang gabi mga kawaw. Ayan, ito mga ngayon mga kawaw, maiba muna tayo ngayon, no? Kasi parang nababahala lang ako sa mga pangyayari ngayon mga kawaw. Kaya ah, hindi ko maiwasan no, na magsalita rin, no? Kasi yung mga ano ko rito, nag-away-away na mga kawaw. Oo, grabe ng away-away, no? Mga kagrupo namin, apektado na talaga lahat sa nangyayari ngayon, no? Sa pangpolitika natin, no? Sa totoo lang, wala talaga akong hilig ah, sali sa mga ganito, mga kawa. Pero ang sa akin lang ngayon ay parang nababahala na ako sa nakikita ko sa mga tao, no? Sa reaksyon ng mga tao. O biruin nyo naman mga kawaw, parang wala na, baliwala na sa kanila yung minumura ang Diyos, no? Ganyan, wala nang epekto sa kanila. Kaya nag-alala na ako mga kawaw, parang hindi na kaya ito yung sinasabi na parang darating ang panahon na ito, no, na marami na talagang madadaya ang diablo, no? Kasi nakapag ano na, tingnan yung mga kawaw, ultimo pare ha, na nasa simbahan at siya pa mismo ang ah, taga pagbigay ng mga magandang aral tungkol sa Diyos, no? Pero tingnan nyo, parang mas kumampi na doon sa gusto ng mga patayan, sa mga fake news. Wala na, parang nakapag ano na talaga. Kayo mga kawaw, ano nga ninyo? Isipin nga ninyo. Basta ako na bahala na ako kasi mga kasamahan ko, ngayon nga hindi kami lakad nga sa natuloy sa lakad namin kasi may nagkaano na sagutan ganyan, no? O ito ay parang natanong ko lang din sa sarili ko mga kawaw, no? Parang nakalimutan na sa mga tao ba yung utos ng Diyos, no? Kahit pa anong makasalaanan siguro ng mga tao, wala tayong karapatan pumatay, di ba? Pero yan ang nangyayari ngayon, yun ang labanan ngayon eh. Yung gusto sa grupo ng mga DDS, gusto nila yung pamaraan ni Tatay Digong na patayan. O, di ba? Tapos, isipin mo na gustuhan ba naman ng mga tao yung patayan? Tingnan nyo. So, hindi na nila nagustuhan ang pamaraan o ang kagustuhan ng ating Panginoon. Mas pinili na nila. Oh. Kaya nakakabahala talaga mga kawaw. Yan ang dati wala nga, hindi nga ako nangialam sa mga ganito eh. Wala nga. Ngayon lang kasi pati grupo namin na apektado. Tapos napag-isip-isip ko bakit kaya nagaganito na mga tao. Nagsisimba naman. Kaya nga pala siguro dahil pati siguro pare wala na. Alam mo naman, pasensya na no, ako sa totoo lang sa ano ko hindi ako naniniwala sa ano eh. Ako Katoliko ako no, pero alam ko hindi lahat ng pare ay sugo at tawag ng Diyos. Alam ko 'yan. At alam nila 'yan. Oh. Hindi lahat sugo o tawag ng Diyos. May iba gusto lang magpare kasi parang may ano siguro sila no. Pansarili din nilang ano. Yan, ako diretsahan lang ng itong sa akin mga kawaw. Oh. Totoo 'yan. Oo. Hindi naman tayo pwede matakot magsalita basta puro katotohanan lang. Alam ko maraming magagalit, no? Lalo na ngayon sa mga DDS side, magagalit. Pero bago kayo magalit, isipin nyo munang mabuti kung ang pagpatay ng tao ay tama ba.
O, doon tayo sa sinabi nyo na mga adik, ganyan. Ang problema nga, kahit hindi mga adik, at kahit hindi ng laban, na sinasabi ng laban, ay napatunayan nga na hindi. Tapos may mga bata, mga minor pa na nadamay. 30,000 plus ang nasa record na napatay. Ano? Oh. Di ba parang nakapanghina. Nakapanghina talaga mga kawa, tapos nakakatakot, no? Nakakatakot kasi nga sa US may sample lang ang Panginoon doon, di ba? Pinagtawanan nila ang Panginoon. Anong nangyari doon sa sa may Hollywood ba yun? Linamo ng apoy. Tapos ngayon naman, no? Ito sa atin, si Tatay Digong. Ilang video niyan mga kawa, may recorded yan. Hindi ako matakot magsabi kasi may recorded yan, may mga video talaga na minura ni Tatay Digong ang ating Panginoon. Meron, maski ako, meron akong video. Anytime, pwede kong ipakita sa inyo. Stupid God, ano-ano pa yun. Tapos parang pinagtawanan pa niya na ang pinako daw ang Diyos natin, ganyan. So, nakakabahala kasi kahit ganyan siya, yun pa rin ang pinili ng mga tao. Hindi ba kayo nag-alala niyan? Ulitin ko mga kawaw, kahit gaano pa ka-addict ang tao niyan mga kawaw, kung may Panginoon ka, alam mo na may Panginoon, hindi, siyempre dakpin yan. Ikulong. Pero kung patayin mo, lalo na yung sinasabing ng laban, pero hindi naman, may mga video yan may mga video na sa record ng PNP natin, ng mga video, may nagmamakaawa pa nga. May nagsasabi pa na, tama na po, may klase pa ako bukas, ganyan, parang kasi estudyante. Pero anong nangyari? Patay. Pero ano ang ginagawa nyo ngayon? Pumalakpak pa rin kayo. Natatawa kayo. So ngayon, pag-isipan nyo mabuti nga. Parang sa tingin ko parang wala na talaga kinalimutan na talaga ang Diyos Wala na Puro nakafocus na lang sa magkabilang side, no? Kasi nga inuulit ko, hindi ako nagsalita dahil BBM, hindi, wala ako sa side na BBM ako, hindi ganyan. Ako ay dito ako nag-alala o nabahala sa usaping pang Diyos mga kawaw. Dito ako Ang sa akin ngayon is hindi BBM, hindi Duterte versus BBM, hindi. Ang sa akin ngayon is Duterte or kayo mga DDS versus ang Diyos, ang Panginoon. Kung bakit mas masaya na kayo, mas gusto na ninyo ang patayan, ang pumapatay. Nakakatakot talaga. Nakakatakot talaga sa totoo lang. Yan ang hindi nyo iniisip ng mabuti. Tapos na kayo, no? Parang na brainwash na kayo sa mga fake news, no? Oo, marami na talaga. Bangag. Pero hanggang ngayon, walang ebidensya. Pero kung maghanap tayo ng ebidensya doon sa pinagtanggol ninyo, marami tayong ebidensya makita. Ebidensya na pumatay, mayroon. Siya pa mismo umamin si Tatay Digong. Marami siyang pinatay. Siya nag-utos. Kaya siya ang managot. Pero dito sa sinabi nyo, bangag. Ngayon, bangag. Anong ginagawa na gawain ng isang bangag? Nung sinabihang bangag. Sige nga, ngayon nga, nagbigay kayo ng gawain ng isang bangag, no? Na ginawa ni BBM. Nang rape ba siya? Kaya kailangan na natin siyang
pababain kasi sa kanyang paggabangag ay nang rape na, sa kanyang paggabangag ay pumatay na ba ng tao? Hmm. Kagaya rin niya ng tinatawag yung aswang tinatawag yung aswang, may nakita na ba kayong kinakain na tao sa aswang? Wala nga, puro lang nga sabi-sabi kasi fake news nga. Pero grabe pa rin ang pag-ano nyo doon. Pero doon sa kinampihan nyo, mas maraming ebidensya na pumatay ng molestya, kung ano-ano pa. At ang pinaka sa akin mga kawaw, kasi sa usaping politika nga, wala ako dyan eh. Doon talaga ako sa usaping pang Diyos mga kawaw. Minura ang Diyos. Sinabi pa niya, wala akong Diyos. Pero yun na ang gusto niyo. So ibig sabihin, gusto nyo rin, kayo rin mismo, parang wala na din kayong Diyos. Di ba? Kaya kung ako ang mag-isip, no, kung ako ang tanungin, no, sa nangyayari ngayon, para sa akin parang sinisingil na rin ng Diyos siguro. Kasi ilang beses ba naman siyang minura, tapos siguro maano na rin ni Tatay Digong na may Diyos talaga, para makilala na rin niya. Huwag kayong magalit ay, lalo na yung mga kakilala ko, no, yung mga kagrupo ko rito na nag-away-away na. So, bago kayo magalit sa akin, tanungin niyo muna ang sarili ninyo na, nag-utos ba talaga ang Diyos na huwag tayong pumatay? Itanong niyo muna yan sa sarili ninyo. Kasi wala, nakakatakot talaga mga kawaw, nakakapag alala, no, nabahala na talaga tayo sa naawa din ako kasi mga matatanda na wala na na parang hindi na alam, parang nakalimutan talaga sa diretsong pagkasabi, no, nakalimutan talaga nila ang Diyos. Yun ang nangyayari ngayon. Kalimutan na ang Diyos. Imbis na ang Diyos ang pinaka-importante sa lahat, kaya nga nagagulo-gulo na kasi pag may sinabihan kang ganyan, ang isagot sa iyo, wag mong isali ang Diyos dito. Tingnan mo. Wala na, hindi na ipasali ang Diyos. Kaya ganito na, nagagulo-gulo na kasi hindi isali. Dapat kasali palagi ang Diyos. Yun talagang tagapamagitan sa ating lahat, ang Diyos. Nagbibigay ng yan sa atin. Pero ang nangyayari sa atin ngayon, wala na. Kinalimutan ang Diyos. Doon na tayo sa wala na. Patayan at wala na. Kaya sa bagay, may naman talaga, mayroon umaga nakasulat naman talaga ito na darating ang panahon na ito, pero ako'y naawa lang. Excuse me, ako'y naawa lang sa mga tao na parang pumili doon sa kadiliman. Ako, mga kawaw, sasabihin ko na talagang kadiliman, wag kayong magalit kasi yun na nga, isa lang ang anuhin natin kahit hindi na natin pag-usapan yung iba. Yun lang, pagsuway sa kagustuhan ng Diyos. Ayaw mo sa utos ng Diyos. Pangalawa, hindi niya kinikilala ang Diyos. Minumura ang Diyos. So ano pa bang tatawag dyan? Kung wala kang Diyos, tapos yun na ang ginusto ninyo ngayon. Nadadala na lang kayo sa paawa-awa effect. Kaya basta ako, hingi na lang po ng pasensya mga kawaw at pangalawang video ko na ito, imbis na hindi ganito ang content ko na, pero pagpasensyahan nyo na kasi apektado talaga dito sa amin. Yun na nga, people's power sila, ganyan. No? Tapos yung mga kagrupo ko nag-away-away na nga, pati kami kaya apektado. Kaya wala akong ibang way din kasi ayaw ko rin makipag-away sa kanila. Kaya nagsasalita na lang ako dito.
Kaya pagpasensyahan nyo na, mga kawaw. Yun lang naman, yun lang muna mga kawaw. Sana maliwanagan kayo at mag-ano kayo, mag-pray instead na makipagkampihan sa bawat side ng mga politiko, no? Dapat siguro ang unang gawin magdasal. Magdasal tayo, anak. Yun lang muna mga kawaw. Maraming salamat. God bless atin lahat.